Kamusta pong muli mga kababayan? Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin ito pong pahayag. Ito pong pahayag ni Congressman Toby Tiangco dito po sa House of Representatives, mga kababayan. Ito po kailangan po talaga ito mga tambay ay itama. Kailangan po itama pabor sa taong bayan, hindi po pabor sa politiko. Sa napakatagal na pong panahon, dekada na po, hindi pa tao si Kamanong, ay grabe na po ang korupsyon diyan po sa institusyon na yan, umano. Sino po kaya ang magtatama para po protektahan ang pera ng taong bayan? Sana po may dumating pong tamang leader o kaya ay ma-demolish naman po sila. Napakasarap po ma-demolish at muli pong i-rebuild ang Kongreso dahil talamak na talamak po ang korupsyon sa kanila umano. Katulad po nito, wala pong transparency ang mga budget ng mga demonyong ito umano, mga kababayan. Bakit po? Pakinggan po natin si Congressman Toby Tiangco kung bakit po walang transparency ang budget po ng House of Representatives. Ito po, pakinggan po natin siya at siya po magpapaliwanag. Okay, alam niyo noong November 13, sabi ko nga I requested na publish sa website ng House of Representatives yung budget per congressional district at yung budget per party list at kung saan to napunta, no? And then on November 20, sumulat pa ako kay Chairwoman Congresswoman Micaela Swansing, no? Okay, now is the 15th day of my letter. Under the ethical standards of government officials, na I don't think any congressman is exempted, dapat may sagot na siya sa akin today. But as of today, walang publication doon sa website ng Congress kung ano yung budget per district, kung ano yung budget per party list at kung saan to nilagay. Wala siyang sagot sa akin. No? So that is a violation of the ethical standards of government officials. At wala pa rin pinopost. May tanong ako sa kanya doon. Kasi nga may dalawang projects doon sa Navotas na tig 3 million na hindi naman request ng LGU, ng barangay, ng City Health, ng DPWH District Engineer. No? So bakit ba ayaw i-post ito? Ano ba yung tinatago? Yun ang tanong ko. Ano ba yung tinatago dito sa budget per district at budget per party list congressman? So kung hindi nila pinost to, hindi totoo yung sinasabing transparency. Naging transparent sa proseso ng budget, pero doon sa end result, ayaw i-publish doon sa website natin. Ano ba meron dito at ayaw ipakita? Yun. Okay na tayo. Yan po mga kabayan, ang pahayag po ni Congressman Toby Tiangco, mga tambay. Matagal na pong hindi pinapublish po yan. Hindi po ba? Hindi naman po talaga nila pinapublish ng bawat congressman, mga kabayan, at ng speaker, at ng mga party list. Napakatagal na po na hindi po natin alam kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Hindi po ba mga kababayan? Na alam po ba natin? Kasi nga po protektado po sila ng kanilang mga rules. Hindi po ba? Meron pong umuugong dyan na rules. Ayon po kay ang una pong nagpasabog niyan, si Sasot Rogandos at ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Talamak ang korupsyon dyan. Sarado ang mga libro ng mga demonyong yan umano. Hindi po ba? At saan ka nakakita mga kabayan? Ang kailangan lang daw po ng mga demonyong yan umano, yung mga magnanakaw na politiko, yung kanilang mga MOOE, mga extraordinary expenses nila, ay liquidation by certification lamang daw po. Ayon po yan kay Miss Sasot Rogandos. At yan po ay ginawa po daw yan ng napakagaling na senador na si Pampilo Lacson, mga kababayan. Yan protection po sa kanila, lalong-lalo po sa pera ng taong bayan. Kaya nga po naging legal ang corruption daw po sa mga demonyong yan, umano, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga po ang nakakalungkot po,
Pagka ang pera ng taong bayan, napakadali po nilang i-hocus-pocus. Napakadali po nilang gumawa ng korupsyon. Katulad po nitong sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, hindi naman po siya exempted dyan eh. Kailangan din po namin makita. Hindi lang po ang kailangan ng taong bayan ay makita ang transparency na isa publiko ang budget ng speaker ng bawat distrito na representative at ng mga party list. Hindi lang po yan ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, buksan nyo po ang mga libro nyo with receipt, resibo. Gusto po namin makita ang mga libro nyo at ipakita nyo ang mga resibo nyo kung saan nyo dinadala ang pera na buwis namin at pati ang inuutang pa ninyo na kami ang nagbabayad. Yan po ang transparency na kailangan ng taong bayan. Hindi po yung isa sa publiko nyo lang, pero wala pa rin kayong mga resibo na ipakikita sa amin dahil liquidation by certification lamang ang ibibigay nyo sa COA. Gusto namin malaman yung totoo na numero at totoong gastos nyo, pati kinakain nyo. Di ba? Ginagasolina ninyo, ginagamitan nyo ng parking fee, at pati ang sweldo ng kung ilan man ang inyong mga secretaries diyan, mga bodyguard, kung ano-ano pa. Detalyado lahat 'yan, pati kinakain nila. Ganyan po kasi sa ibang bansa. Nakadetalye po lahat, nakaresibo. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa Amerika. Sa Amerika po ang mga politiko, kung hindi po nagkakamali si Kamanong, ay lahat po ay may resibo. Ang ginagastos po nila, nakaresibo po. Pati ang kanilang ginagamit na kahit po sila ay tinatawag na mag-Grab o mag-Uber o mag-taxi, ay iniipon po nila ang resibo sa loob ng isang taon. Pati ang kinakain nila. At lahat po ng proyekto ng mga politiko sa ibang bansa, lalong-lalo sa Amerika, ay nakaresibo. Detalyado. At yan po ang ino-audit po ng COA, mga kababayan. Pero pagdating po sa ating bansa, sarado po ang mga libro ng mga demonyong ito, umano. Wala po tayong kalam-alam kung magkano po ang ginagastos ng isang congressman, lalong-lalo po ang mga party list. Saan po nila dinadala ang pera, daan-daang milyon o bilyon na. Hindi pa tao si Kamanong, ganyan na po. Ganyan na po ang style nila pagdating po sa pondo ng taong bayan. Napakahirap mo i-audit ang mga demonyong ito. Mabibilang mo na lang sa mga daliri natin, mga kababayan, ang tapat at nagseserbisyo ng tama sa publiko, sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga po nagsisiyaman ng mga demonyong yan eh. Hindi po ba? Nagsisiyaman. Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, karamihan po dyan, nung mag-umpisa, nagtataksi lang. Pagka natapos ang isang taon, isang taon na, may bagong sasakyan na. Pagkatapos na susunod na taon, nakabili na ng bahay at lupa. At doon daw po sa ikatlong taon, dahil 3 taon lang naman ang termino ng isang congressman, may bahay na rin daw po, condominium ang mga kabit nila. Ganyan po katindi ang mga hayop na yan, umano. Hindi naman po lahat, mga kabayan. Meron pa naman po matitino. Hindi po ba? Kung talagang kayo ay sinasabi nyo, katulad kasama ka na rin po, Congressman Toby Tiangco, bakit hindi nyo isabatas? Nabigyan nyo ng transparency ang publiko, ang taong bayan. Kung talagang malilinis kayong politiko, bakit hindi nyo isabatas na kayo ay obligado na ipakita sa publiko, transparency na sinasabi mo, lahat, detalyado, proyekto, nakaresibo. Nakaresibo lahat ang proyekto, pati ang ginagamit ninyo na mga contractors. Hindi po ba? Detalyado, pati mga district engineer ng mga DPWH, nakalagay lahat. At yan ay madali na. Wala na pong imposible sa panahon natin ngayon. Pwede na po i-download lahat yan sa computer. At yan ay i-open mo sa publiko, sa taong bayan. Pipindutin lang ng taong bayan at makikita na taon-taon kung saan dinala ang pera ni Juan de la Cruz. Hindi po ba?
Pero hindi po nila gagawin yan, mga kababayan. Kasi mawawalan po sila ng ganansya. Dahil karamihan po, napakarami pong politiko sa panahon po natin ngayon at sa panahon pa noon na talagang ang serbisyo naman po nila ay para lang sa kanilang interes at bulsa. Kaya nga po pumasok ang karamihang politiko sa ating bansa para lang po magpayaman. Real talk. Hindi po ba payamanin ang buong pamilya at pati po ang mga kabit-kabit nila umano? Hindi po ba? At mag-ipon ng isang damukal na pera na galing sa atin ang mga hindot na yan. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, kulang po yan. Hindi po sasapat ang batikos po ninyo. Hindi po sapat na isa publiko lang ang pondo ng taong bayan. Kung magkano nakukuha ng party list, kung magkano nakukuha ng district representative o ng mga distrito, hindi po sapat yan. Mas gugustuhin namin na maging kamukha sa ibang bansa kahit sa Japan, Singapore, Korea, ang mayayamang bansa sa Western, nakadetalyado, nakaresibo. Pati binibigay nyo sa mga kabit ninyo, kailangan nyo resibuhan na. Hindi po ba? Diyan mo lang malalaman na hindi sila kurap dahil swelduhan lang po sila. At malalaman po natin kung gaano kalaki po ang lumalabas na pera sa pondo nila, lalong-lalo sa mga proyekto nila daw. Ito ba ay ghost project? Malaki ba ang kinumisyon nila? Di ba? Low standard, mahinang kakalidad na proyekto. Lalabas po lahat yan. Ma-audit po yan. Kaya nga lang, malabo pa sa sabaw ng pusit na ma-audit mo ang mga walang yan. Dahil po sa kanilang MOOE, extraordinary expenses, ay liquidation by certification lamang ang kailangan po nila na ibigay sa COA. Ganyan po katitindi ang mahindot na yan umano. Dadaanin lang po tayo sa mga mabubulaklak na salita para sabihin na sila'y transparency. Kung yung mga pondo nga, hindi maisa publiko, hirap na hirap ilagay sa website ng bawat congressman at ng House of Representatives ang budget ng 300 plus na congressman yan. Kaya nga po naghihirap ang bansa dahil ang pera ng bansa ay hindi po nagagamit sa tamang programa at proyekto ng bansa. Nagagamit po ang pera natin diretso po sa mga bulsa ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa, sa mga bolt nila. Kaya nga po, pati po, hindi po mahirap ang ating bansa, real talk. Hindi po mahirap. Pinahihirap lang po ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Hindi po mahirap ang ating bansa. Marami po tayong pera at nagiging pera taon-taon. Dire-diretso po ang pera natin. Nakakatulong pa nga ng malaki. Napalaking tulong pa ang remittance ng ating mga bayaning OFW. Taon-taon, napakalalaki rin ang remittance niyan. Kaya nga po, hindi po mahirap ang bansa natin. Ang nagpapahirap lang sa atin, mga kababayan, real talk, ang mga demonyong politikong magnanakaw. Nakita nyo po, yung 300 plus dyan sa House of Representatives, kung ang hindi magnanakaw dyan ay nasa 20, 20 congressman ang hindi magnanakaw dyan, nakita nyo po yung magnanakaw, 300 plus pa rin yung magnanakaw. Gaano karami ang ninanakaw niyan taon-taon? At sa loob ng 3 taon termino nila. Pabalik-balik po yan. Sila rin. Pag natapos ang termino, yung asawa, anak, tapos babalik na naman yung tatay. Hindi po ba? Kasi nga ganyan po ang realidad. Ganyan ang ginawa nila. Sindikato. Ginawa po nila sindikato ang House of Representatives at Senado. Dahil nga po, walang resi-resibo nakikita ang taong bayan. Kaya nga po napakahirap nilang imbestigahan. Kaya nga ang lagi nila sinasabi sa atin, magpakita tayo ng ebidensya. Ganyan po lagi ang sinasabi ng mga demonyong yan, umano. Pagka po naiipit na at pumuputok na ang mga aligasyon
at issue ng korupsyon sa kanila, kailangan magpatunay kayo ng ebidensya. Ilabas nyo ang ebidensya nyo. Ano ang ilalabas ng taong bayang ebidensya? Kung wala naman po silang sinasubmit sa atin na mga resibo, yung perang ibinigay natin sa kanila ay walang resibo. Kung saan nila dinala at saan nila ginastos at saang proyekto nila ginugol ang bawat congressman at party list. Hindi ba mga ginagawa tayong gagot, bobo, tanga ng mga politiko sa ating bansa? Napakadali nilang lusutan ang pagnanakaw nila. Napakahirap managot ng mga politiko sa ating bansa, real talk. Dahil po sa ginagawa nilang sistema. Ginagawa po nilang legal ang pagnanakaw nila sa pera ng bayan. Dahil po sa ganitong sistema. Hindi uso-uso ang resibo. Nakasarado ang libro nila. Sarado. Hindi makita ng taong bayan. Hindi po ba? Nada. Wala tayong makitang resibo kung saan siya kumain. Kumain ba siya sa high-end na restaurant? Nag-check-in ba siya sa hotel? Kasama yung kabit niya o mano? Kailangan nakaresibo. Kasi kailangan magtali yan sa loob ng isang taon. Hindi po ba? Ilang beses ka nagbakasyon, nakaresibo yan. Yung bakasyon mo, magkano binayaran mo sa airfare at sa hotel na pinuntahan mo at kinain mo sa bansa na pinuntahan mo. Kailangan nakaresibo yan. Ganyan po ang nangyayari sa ibang bansa. Nakadetalye. Pagka ikaw ay lingkod bayan at taong gobyerno, lahat ay may resibo. Hindi po ba? Kailan kaya mangyayari yan? Sana po mangyari po yan sa mga darating na panahon. Sana po kung loloobin po na maging presidente si VP Sara, sana po ay trabahuhin niya po na magkaroon po ng tunay na pagbabago dahil wala po tayong aasahan sa men in uniform ngayon. Kailangan din po silang baguhin umano yung totoong transparency sa budget ng bawat politiko. Hindi lang po ang congressman, mga party list, lalong-lalo rin po mga senador, ang Pangulo, ang Vice President, at lahat ng LGUs ay kailangan na po magpresenta ng mga resibo nila. Dahil talamak din po ang korupsyon sa LGUs hanggang sa mga kabataan. Di ba? Yung mga kabataan, hindi po ba? Sa mga SK, meron din po yan. Hindi po mawala yan. Kailangan po lahat ay resibo para po makita po natin ang totoong pagbabago sa ating bansa. Kasi, nakita po natin, pati po yung ginagawa nilang ayuda, mga bayan, dapat po yan, may resibo yan eh. Nire-resibuhan po talaga yan. Mga bayan, yung mga ayuda na yan. Kaya nga po kas to kas din ang ginagawa nila dyan eh. Dahil isa rin pong parte ng corruption nila yan eh. Bakit ayaw po nilang gawin bank to bank ang ayuda nila? Kasi hindi sila makapagnanakaw. Pag sa bangko, kukunin, bibigyan mo lang ang sinasabi mo mga karapat-dapat na bibigyan mo ng ayuda na mga kababayan nating may hirap. Di ba? Kung bibigyan mo ng mga tarjeta yan, mga card, mga debit card, di ba? Isa-isa sa land bank, sa bangko ng gobyerno, at mismo na yung tao makakatanggap na ayuda nila. Ganyan po kasi nangyayari sa ibang bansa. Hindi po cash ang binibigay. Di po ba? Binibigyan po sila ng tarjeta, ng card, at mismo yung binigyan ng ayuda ang magwi-withdraw. At yung karamihan naman pong bansa, binibigyan ng ayuda yung tinatawag na pagkain. Di ba? Parang food. Nakalagay na po yung parang food stamp. Di ba ba? Nakalagay po sa tarjeta nila yon. At yung po ay pambabayad nila sa mga grocery. Kung magkano ibinigay ng gobyerno. Kaya nga po, less ang korupsyon. Pero sa atin, ano po ang gustong-gusto ng mga politiko? Ang mga magnanakaw na politiko, lagi pong cash. Ayuda cash. Dahil, pag sinabi ng politiko, dahil wala pong liquidation by certification lamang sila, pag sinabi ng binigyan ng politiko, 10,000 ang ipamimigay. Pero pagdating po sa mahihirap na Pilipinong katulad natin, 1,000 na lang ang binibigay. Magpasalamat ka pag naging 5,000 pa.
Dahil siyempre, paano po si Eddie at si Patty? Paano? Si Eddie ako. Hindi ba ako makakaroon si Eddie? Paano si Patty? Pati siya! Magkakaroon din. Hindi po ba? Ganyan po ang sistema. Kaya napakaluag po at napakadali pong magkapera ng mga politiko. Ang mahindot at magnanakaw na politiko sa ating bayan. Kaya po, yung sinasabi pong transparency, mga kabayan, hanggang salita lang po ng mga politiko yan. Ang kailangan po ng taong bayan, aksyon. Gawin ninyo. Kung talagang kayo ay matitinong politiko at hindi kayo magnanakaw sa pera ng taong bayan, bakit hindi nyo gawin ang ginagawa sa ibang bansa? Hindi po ba? Resibo. Resibo. Open the book. Ang libro ng mga politiko sa ibang bansa ay open. Isang pindot mo lang sa computer. Malalaman mo na ang proyekto ni Toby Tiangco kung saan niya inubos na 1 taon ang nakuha niyang pondo sa taong bayan. Kung nakakuha ng 300 milyon, 300 million si Toby Tiangco, halimbawa, makikita po yan ng Pilipino kung tumugma ba yung 300 million sa loob ng 1 taon kasama ang sweldo ng mga tauhan niya, mga nilamo nila, mga travel nila. Hindi po ba? Pati ang mga proyekto, detalyado. Hindi po ba? Sana po magkaganyan. Pero habang nagsasalita lang po sila mga tambay at puro yaw-yaw at ngak-ngak lang ngak-ngak, patuloy pa rin po ang pagnanakaw nila. Hanggang salita lang po sila, malinis. Real talk. Ang nakita lang po ni Kamanong na detalyado po ang gamit ng pondo, ang mga Duterte, ang Vice President. Detalyado po ang kanyang proyekto. Nakikita po sa Office of the Vice President ang kanya pong mga proyekto at gastos at kung saan po napupunta ang pondo ng Office of the Vice President. Pwede nyo pong tingnan ang website ng Office of the Vice President. Makikita nyo po, detalyado po lahat ang programa at proyekto at gastos ng Office of the Vice President na never nating nakita yan sa opisina ng Presidente at sa mga senador at sa mga congressman at party list. Never. Si Pulong lang po. Si Pulong, nakitaan po ni Kamanong si Pulong na detalyado rin po ang kanyang mga proyekto at programa sa kanyang distrito, mga kababayan. Kaya po hindi mo masisilipan itong mga Duterte pagdating po sa sinasabing transparency, mga kababayan. Sana po magkatotoo po at magdilang anghel si Kamanong na ang kapayapaan po at ang tunay na transparency ang talagang manaig sa ating pong bansa. Kasi po, nauubos po ang pera natin. Hindi naman talaga tayo mahirap. Katulad po niyan, may kalamidad. Napakaraming pera po ang kailangan itulong po natin sa Cebu at sa karatig syudad o karatig lalawigan ng Cebu. Hindi lang naman po Cebu ang naapektuhan ng malawakang bagyo at pagbaha. Hindi po ba? Pero wala pong pera halos ang gobyerno. Dahil nga po, magmula nung pumasok po ang Binagong Pilipinas, halos lahat na po sila ay nagnakaw. Imbis na ang mga ninanakaw ng mga demonyong ito ay naitutulong sa ating mga Pilipino, lalo-lalo po sa sakuna. Pero hindi po nangyayari dahil mas una po nilang tinutulungan bigyan ng tulong ang kanilang mga bolt at mga bulsa. Sana po, yung lagi ko po sinasabi, mga bayan, kung magpaparusa lang po ang kulog at kidlat, naubos na po halos ang politiko sa ating bansa. Tatamaan na po halos lahat yan. Konting-konti na lang po matitira. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. At thank you po sa tulong na binigay po ni Tatay Nick ng Canada. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po Tatay Nick ng Canada sa biyaya po. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Thank you po. At mabuhay po kayo. At syempre po, ang dalangin po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po at mawakasan na po
sa lalong mabilis ang kademonyohan po at kawalanghiyaan na ginagawa po ng masasamang lingkod bayan sa ating bansa. Sana po ay matapos na po ang kawalanghiyaan nila at pahirap na ginagawa po sa atin. At syempre po ang dasal po natin sa pamilya Duterte, sa ating Vice President, sa ating dating Pangulong Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ang dalangin po natin sa ating buong sambayanan at kasama na rin po syempre tayo na tayo po'y maingatan din po sa kapahamakan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.